matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si JD ng Cugman, Cagayan de Oro City. Kasalukuyan akong isang architecture student sa isang private school dito sa CDO. Papa Dudut, as an architecture student, nasa delikadesa na talaga namin yung pagpupuyat. For some reason, maybe sa paraan na takot kaming hindi makapasa. Kasi usually ay natatapos namin ang plates namin tuwing hating gabi na. Magsa-second year na ako sa kurso ko, kaya ako at yung mga close friends ko ay nakasanayan na ang gawaing pagpupuyat. By the way, I'm 20 years old. Lumipat lamang ako sa CDO kasi may school dito na affordable for my course. Pero lumaki ako sa Butuan. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isang horror story. Pero kapag naaalala ko ito ay tumataas talaga ang balahibo ko sa katawan. Nagsimula ang ikukwento ko sa inyo noong last February ngayong taon. Naghanap ako ng Facebook group na related sa mga affordable rooming house na malapit sa pinapasukan kong eskwelahan. Umalis ako doon sa unang inuupahan ko kasi medyo namamahala na ako sa presyo. Then while scrolling down ay nakita ko yung isang post ng lalaking nagngangalang Janus. Sabi niya sa post, need kasama sa rooming house, 500 lang, iaambag mo each month. Bali na shock ako. Hindi ko pinalampas pa at nag-comment ako kaagad ng interesado ako. Nag-send siya sa akin ng message at doon ay pinagpatuloy ang transaction namin. Maayos siyang kausap at first, nabanggit niya rin sa akin na he's an ROA's person o yung tinatawag na aromatic asexual. At naintindihan ko naman yon since bisexual naman ako. But there's this gut feeling of mine that there's something wrong talaga. Inayaan ko lang yon. Baka kasi nagugutom lamang ako that time. February 19, 2025, alas 12 ng umaga, ang napagplanuhan naming oras for our first meetup. Nandun ako sa restaurant kung saan kami magkikita. Typing sana ako to ask him if nasaan na siya. Nang may biglang kumalabit sa braso ko sabay tanong sa akin na ikaw ba si JD? Then I said yes. And confirm nga siya nga pala yung Janus nakatransaction ko. Nagduda ko kasi agad niya akong namukaan. Sabi niya naman sa akin na ini-stalk niya raw ang Facebook account ko. Kaya namukaan niya ako kaagad. Habang naghihintay ng masasakyan, there's this guy from malayo na naka-hoodie na panay ang titig sa akin. Like grabe ang sama ng tingin at titig niya sa akin. Kaya tinanong ko na si Janus kung kilala ba niya yung lalaking panayang titig sa akin. Ang sagot niya lang ay badyaw yan. Nakita yan last time na may hinuhukay na bangkay at saka kinain niya ang organs nito. Nawala lang sa katinuan yan. Wag na wag kang lalapit dyan. Babala niya sa akin.
Buti na lang at may dumating na jeep at sumakay na kaming pareho ni Janos. I felt relieved nung nakasakay na kami kasi finally mawawala na yung lalaking naka-hoodie sa paningin ko. And then ayun, pagkarating namin doon sa rooming house na sinasabi niya, ay agad niya akong ginabayan kung saan banda yung CR, kwarto at kusina. Tinulungan niya rin akong ayusin ang mga gamit ko kaya masasabi ko talaga na mabait siyang tao. Mag-iilang araw na ako sa rooming house niya and everything seems so fine. Hindi nga lang kami masyadong nag-uusap kasi ay may kanya-kanya kaming inaabalahan. 4th year law student pala siya kaya hindi na ako magtataka kung bakit busy siya palagi. Not until something unexpected happened. Gaya ng sabi ko sa intro ay nasa delikadesa na namin ang pagpupuyat. Malamang mga 2:00 ng hating gabi ay gising pa ako niyan. Gumagawa ng plates at laking duda ko kasi 3:00 na ay hindi pa siya umuwi. That time ay tinanong ko ang sarili ko kung bakit ko pa siya idinagdag sa mga iniisip ko. Kaya nag-decide na akong hayaan na lamang muna siya papadudot. I was peacefully doing my sketches that time for our interior nang biglang bumukas ng malakas yung pinto. At siya yung tumamba doon na pawisan, pagod at tila galit habang ako rito ay takot na nakatingin sa kanya. Agad niya namang ibinaling sa akin ang tingin. "Bakit gising ka pa, JD?" Tanong ni Janos sa akin. Hindi naman galit ang boses niya. Pero yung tono niya ay parang nakakatakot na para bang serial ang kaharap ko. Gumagawa lang ako ng sketches para bukas sa interior subject ko. Sagot ko sa kanya habang hindi ako nagpapahalata na kinakabahan ako. Samantala ay tinitigan niya lamang ako at agad na dumiretso sa kusina. Narinig kong nagbukas siya ng gripo. Dahil may partition ang kusina at sala kung saan ako nagtatype, ay hindi ko kita kung ano ang ginagawa niya doon. Lumipas ang 20 minutes na intriga na ako kasi tuloy-tuloy lang ang pagdaloy ng tubig sa gripo at parang wala namang gumagamit ng lababo. Kaya na-curious na ako. Huminto ako sa aking ginagawa at tumayo ako para silipin kung may tao ba sa kusina. Dinahandahan ko lang ang mga yapak papunta sa kusina at sikretong sisilipin siya doon. At yun nga papadudot nakita ko si Janos doon at tinititigan niya ang rumaragasang tubig sa gripo, doing nothing. Just staring sa gripo. Like damn, he's so weird. Agad akong bumalik sa kwarto at agad na humiga at nirap ang sarili sa kumot. Sa puntong yon ay kinabahan ako. Kaya bumalik ako sa sala at nagmamadaling kinuha ko ang mga gamit ko at nagtungo na lamang ako sa kwarto ko. Pero sa sobrang takot ay hindi ko na lamang pinagpatuloy yung pag-i-sketch na dapat ay tatapusin ko na at that time. Kinaumagahan, pagkagising ko ay napagpasyahan kong lumabas na muna para bumili sa tindahan. Para sa agahan, nang makita ko si Janos sa bakuran na naka-shorts lang walang damit. Siya yung tipo ng mainhin na gwapo pero creepy. Binati ko siya at ngumiti naman siya sa akin pabalik. Pagkatapos nun ay dumiretso na ako sa tindahan. Samantala, nasa tindahan na ako that time nang mapansin ko nandoon yung lalaking minamasamaan ako ng tingin last time na naka-hoodie. Nandun siya sa gilid lang ng tindahan. Minamasdan niya ang bawat galaw ko. Kinabahan ako noon papadudot paano niya ako nahanap. Or it is just a coincidence lang na nandun din siya. Sinubukan ko na lang na baliwalain yon at iniba ang direksyon ko papunta sa ibang tindahan. Sa kabilang banda pag uwi ko ay may nakita akong isang bangin at hindi ko alam kung bakit may ganun pala doon sa lugar namin. Tapos habang nakatayo ako ay biglang may dumaang hangin sa akin. Hindi siya basta hangin na inihip lang mula sa langit. Para siyang may form na hindi ko maipaliwanag. Basta nang tumagos ito sa katawan ko ay kinilabutan talaga ako ng malala. Kaya dali-dali akong umalis doon sa lugar na yon papadudot. Ayun, nakabalik din ako sa bahay at naabutan kong naguhukay pa rin si Janos sa bakuran so dinedma ko na lang yon.
Habang kumakain ay napaisip ako. Kasi kung totoong umuupa lang talaga siya rito ay bakit may hinuhukay siya sa bakuran na para bang pagmamay-ari niya itong lupa. Papa Dudut, that time ay mas naging observant akong tao. Hindi na ako natutulog dahilan din na natapos ko na yung mga floor plans ko. Isang gabi, bumaba ako at kumuha ng tubig kasi nga ay nauuhaw na ako. Nakita ko si Janos na naka-shorts at nakaputing sando lang. Tinitigan niya ako at nagsalita. Bakit hindi ka pa natutulog, JD? Tanong niya sa akin. Hindi ako makatulog eh. At saka may tatapusin pa akong assignment. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Ako naman ang nag-usisa sa kanya. Medyo nakaramdam ako ng kilabot ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Ang creepy kasi ng paraan ng pagsagot niya. Para bang may double meaning at ayokong alamin. Kaya awkward na lamang akong ngumiti sa kanya. Tinitigan niya lamang ako habang kumukuha ng tubig hanggang sa makaakyat na ako. Imbis na antukin ako sa takot ay mas tumapang ako na huwag ipikit ang mga mata ko. Kasi may gut feeling is telling me na huwag raw akong matulog. Umaga na that time at agad akong umalis papunta ng school and while waiting sa bus. Muli kong nakita yung lalaking may hoodie at nakatingin siya sa akin. Agad kong hinablot ang phone ko at kunwari abala sa pagchat-chat. Not until he suddenly approached me na siyang dahilan para kabahan ako. Okay ka lang ba? Concern na tanong niya sa akin. That time I was so shocked. Ako dapat ang nagtatanong sa kanya niyan kasi ang weird niya. Pero nakatingin lang ako sa kanya noon, then he asked me again kung okay pa ba ako. Opo Manong, bakit po? Sagot ko sa kanya. Bakit niyo po ba ako sinusundan? Pahabol kong tanong sa kanya. Iho, makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung pang-ilang ka na sa mga taong dinala dyan sa bahay niya. Ang masasabi ko lang ay umalis ka na dyan sa inuupahan mo ngayon mismo. Nag-aalalang babala niya sa akin. Siyempre, Papa Dudut, natakot ako. At hindi alam ang sasabihin. Tinanong ko siya kung bakit tapos eto ang sabi niya. Lahat kasi ng mga nakikita kong dinadala niya dyan sa bahay niya ay hindi na nakikitang buhay pa. Ang ginagawa niya kasi, kapag naunahan mo siyang matulog ay doon ka na niya kukuhanan ng buhay. At saka kukuhanan ka rin ng mga lamang loob nito at ibinibenta niya ito. At saka yung mga gamit mo ibibenta niya ito sa ukay-ukay. Pati yung iba mong mga kagamitan. Papa Dudut, nanginig ang buong katawan ko sa mga narinig ko. Mga mata ko ay mulat na mulat sa mga detalye na pinagsasabi niya. Hindi ako nakontento at nagtanong pa ako. Sabi ko, paano niyo po yun nasabi? May isang lalaki dyan na dinala niya. Sinabihan ko yon na may mali sa Janos na yan. Hindi yun naniwala sa akin. Kasi nga sa kilala lang akong badyaw rito. Kaya ayun, isang gabi ay nakita ko si Janos na may hinuhukay doon sa ibaba ng bangin at may nilibing siyang bangkay doon. Nagduda ako. Kaya nung umalis na siya ay agad kong hinukay yung nilibing niya doon. At ayun, nakita ko yung lalaking binalaan ko lang noon at wala ng buhay at lamang loob. May nakakita sa ginawa ko doon at napagbintangan ako na kinain ko raw ang lamang loob ng hinukay ko. Kahit sa totoo ay hindi ko naman talaga ginawa yon. At saka iho, may isang babae siya noon na gustong gusto siyang baguhin. Pero wala, pinatay niya pa rin. Anang ng matandang kausap ko. Pero tinanong ko pa siya ulit. Pero bakit ang sama-sama ng tingin mo sa akin nung nakaraan? Hindi ako sa iyo noon nakatingin ng masama, iho. Kay Janos talaga ako nakatingin. Nung nasa tindahan ka, nasa likuran mo lang siya, sinusundan ka, kaya ngayon ay sinakyan ko na ang mga oportunidad na hindi siya nakasunod sa iyo. Nasa sa iyo na yan kung maniniwala ka sa akin o hindi. Ang importante ay napagsabihan na kita. Pero ito lang ang huling habiling ko sa iyo. Huwag mo siyang uunahan sa pagtulog
At huwag ka ring magpapabihag sa maamong mukha niyan. Dahil alam naman natin na may itsura talaga ang binata na yon. Sabi pa ng matanda sa akin. Papa Dudut, buong maghapon akong natulala pagkatapos niya yung sabihin sa akin. Halos hindi ako makapag-focus noon sa lahat ng lecture sa school. Pagka-uwi ko ay wala pagdadalawang isip ay agad ako nag-impake pero nadatnan niya ako. Anong ginagawa mo, JD? Saan ka pupunta? Seryoso niyang sabi sa akin. Siyempre natakot ako noon, Papa Dudut, at kinilabutan ng husto. Sa totoo lang ay hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya ng mga sandaling yon. Ano kasi? Pinababalik ako ng mama ko sa Butuan kasi may sakit ng lola ang grasya ko. Pagsisinungaling ko. Ang totoo ay matagal nang patay ang lola ko at kunwari lamang yon ang dahilan ko para payagan na niya akong umalis. Patay ng lola ang grasya mo. Seryoso niyang sabi sa akin. Papa Dudut, sa puntong yon ay namutla na ako. Ha? Yun lamang ang tangi kong nasabi noon. Hindi bang sabi ko sa iyo, chinek ko ang Facebook account mo at nakita ko yung isa sa mga post mo noong 2021 na namatay na ang lola ang grasya mo dahil sa COVID. Sagot ni Janos sa akin. Naguluhan naman ako sa sinabi niya. Sandali, Janos. Paano mo mache-check ang Facebook ko nakalak ang profile ko? Hindi naman kita friend doon. Katwiran ko. Napangisi sa akin si Janos. Sigurado ka, JD? Friend mo ko sa Facebook since 2022. Alam ko din ang Grindr account mo. Nag-message pa nga ako sa iyo noon kasi ginost mo ko after. Dagdag pa niya. Papadudot ng mga sandaling yon ay hindi ko na maitago pa ang takot sa kanya. Janos, aalis na ako. Bayad na rin naman ako sa iyo. May 2 advance pa nga ako Hindi ko na yon sisingilin. Sabi ko na lamang. Nakita kitang kausap mo yung badyaw. Maya-maya ay seryosong wika pa ni Janos sa akin. Anong sinabi niya sa'yo? Wala. Baliwang taong yon. Pinagbantaan niya akong kakainin daw niya ang mga lamang loob ko. Pagsisinungaling ko lamang. Sinungaling ka, JD. Malamig pero makahulugang wika ni Janos sa akin. Thank you, Janos. Masaya ako na naging roomies tayo. Sabi ko na lamang. Pero sa halip na magalit sa akin ay nagawa niya pang pilitin ako na magstay daw ako just for one night. Pero hindi ako pumayag at agad na sana akong aalis nang bigla niyang hinawakan ang braso ko. At pilit pa sanang hindi ako papaalisin. Kaya nagtangka akong tumawag ng pulis if ever na ayaw niya talaga akong palabasin. Kaya ayun, wala siyang nagawa. Ayun, Papadudot, nakalis ako ng ligtas sa rooming house ni Janos nang dahil kay Manong na akala ko ay masamang tao at may masamang intensyon sa akin. Yun nga lang ay hindi ako makapagsumbong sa pulis kasi wala akong enough na ebidensya. Mahiyain din kasi akong tao, maliban pa doon ay ang linis-linis niya rin gumawa ng krimen. Samantala'y muli kami nagkita noong badyaw na matanda at nagkwentuhan ulit kami. Doon ko nalaman na miyembro pala ng sindikato si Janos at binabayaran siya nito kapag nakakapag-harvest siya ng internal organs. Ang kinikita niya ay pinagsusustento niya sa kanyang pag-aaral sa law school. Sa kabilang banda ay may palagay naman ako, Papadudot, na lahat ng binibiktima niya ay ine-stalk niya sa Facebook, Grindr at iba pang mga social media o mga dating apps. Ine-stalk na rin niya in advance tapos kapag nakahanap siya ng tiyempo ay saka siya gagawa ng paraan para makalapit sa kanyang bibiktimahin. Anyway, sa muling pagbabrowse ko ng Facebook ay napagtanto kong blinak na ako ng Janos na yon. Kaya nga sa mga nakikinig ngayon, I just want to warn you guys na mag-ingat sa lalaki na nagngangalang Janos Miranda. Ang huli kong chinek ay naka-teddy bear ang profile picture niya na may shades. If ever nayayain kayo ng affordable rent or gusto niyang makipag-date sa inyo sa Grindr ay huwag kayong papayag. Kaya ramdam ko na marami-rami rin ang nabibiktima niya. Hanggang dito na lamang, Papadudot, at sana'y mabasa mo ito at mapiling i-upload sa iyong channel.
Muling maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, JD. Maraming salamat JD sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Sa mga ka-online natin, mag-iingat po tayo sa mga nakikilala po natin sa social media at sa mga dating sites. Dahil hindi lahat ng mga nakikita ninyong tao sa social networking ay totoo. May mga posters, may mga taong may maitim na balak sa kanyang kapwa, may mga scammers pa nga, no? Tulad na lamang ni Janus na naging roommate ni JD. O galing mag-ingat, maging mapag-obserba at kung may masama ka ng kutob sa isang tao o lugar ay sundin mo yon. Dahil kadalasan sa mga kutob ay nagkakatotoo. Kaya maging mapanuri at huwag agad magtitiwala sa mga taong hindi mo lubusang kilala. Dahil baka yan pa ang ikapahamak mo. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa